Good day everyone, ito ulit ang inyong pambansang film tutor, Rica Marquez, and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po, ang pag-uusapan po natin ay regarding po sa mga uri ng pintura na makikita nyo sa mga tindahan like hardware, paint center. Na kapag ka mag-DIY tayo, much better, naniniwala kasi ako na mas maganda kung marami tayong alam na pintura bago tayo maggagawa ng ating mga project na. But before that, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat ng nagsusubscribe, sa lahat ng tumatangkilik sa ating mga video na naging helpful po sa inyong DIY journey po. No? So yun, marami po tayong paints dito, no? Itong mga paints. Ipapakita ko po sa inyo yung mga parang overview lang po na makita nyo kung saan ginagamit yung mga pintura na yan. No? Yung nga lang, itong video na to ay mahaba, so putol-putulin ko siya into parts. No? At this time, ang makikita natin, mapapaliwanag ko sa inyo ay mga water base. No? Ito po yung pag pumasok ka sa tindahan o humarap ka sa store, sa paint center, ito po yung makikita mo, no? Meron silang shelves about sa mga water base, meron silang shelves na makikita mo about sa mga solvent base like UDE, lacquer, epoxy. So meron silang mga shelves niyan, and meron din silang shelves for car paints or mga auto paints, and meron silang shelves for industrial at saka yung ibang chemicals, mga additives, no? So ang pag-uusapan natin ngayon is about sa water base. Now, halimbawa, unahin natin po na makita natin, halimbawa, nakakita kayo nito, this is Boysen na flat latex. Ito po ay ginagamit po sa pang primer, no? Yan, no? Flat latex po. Nakalagay po dito, B701 flat latex. So, ito po ay ginagamit po pang primer. Okay? So, kulay white lang po yan. Bakit kailangan ng primer? Kasi yung primer, yun po yung sinisip-sip ng substrate. So, ginagamit po ito sa concrete, sa mga semento. Or minsan, pag nagtatanong at tinatanong namin kung saan mo gagamitin? Pang kahoy o pang bato? Di ba? So, ito ay ginagamit pang concrete o pang bato. No? Yan, flat latex. Ito po ay primer. Na kapag ka nakagamit na nakapag-primer ka na, ang isusunod mo naman dito ay yung gloss or semi-gloss. So ito naman ang makikita mo dyan, susunod. So kanina B701, ito naman B710 o yung gloss na gloss. Yan, no? Gloss latex or yan, gloss latex po yan. So ito po ay makintab, ginagamit din po sa concrete, no? And water base, no? Ayun nga, ang pag-uusapan natin ngayon is more on water base muna para isang tingin lang tayo, isang familiarization lang tayo. Okay, so ginagamit sa concrete, ito po ay makintab na water base. Okay? So unang inano natin kanina is yung primer, which is yung latex, latex primer. Ito naman ay gloss naman. Okay? So pang second or third coat mo, or pwede mong haluan yan na kulay. Pwede mong ipapatint or ikaw magkukulay. Okay? May mga video din po tayo about sa basic mixing. Pwede niyo din po yung tingnan. Okay? Now, meron din tong semi-gloss. Okay? At susunod po ay itong elastomeric paint po, no? So kanina, itong diniscuss natin kanina, yun po ang conventional, yun po yung original na latex paint. Ito naman po ay Titans naman ito, na ang Titans kasi is elastomeric. Pag sinabi pong elastomeric, ito po yung pintura na water base na meron siyang waterproofing property or yung elastomeric property. So dinagdagan siya ng property ng elastomeric. Kaya sinasabi pag nakikita niyo yung mga commercial, mga ano na elastomeric paint, pwede pang waterproofing, no? But hindi po siya talaga, kung sabi mo ang waterproofing mo is talagang waterproofing ang ano mo, ang pinaka goal mo, hindi talaga siya pang waterproofing na as in, no? Ito po ay pintura, upgraded pintura ng conventional paint na may
waterproofing property, which is yung elasto o yung elastomeric na hinalo sa pintura. Okay? So dito, ang mga elastomeric paint po, ito ay Titans. And ito naman sa Destiny is elastomeric paint din po yan. So yan, maraming brand pa, no? Marami pang mga brand yung pintura na yan, nga lang hindi ko madala dito lahat yung mga brands, pero makikita nyo na lang, no? Meron yan si Davies. Meron siyang elastomeric paint niya, Sun and Rain. I think meron ako dito. Wala. Okay, so meron siya Sun and Rain. Si Boysen, meron din siya, no? So, si Davies, meron siyang elastomeric paint, at saka si Rain or Shine, yo. Okay, ito. Itong Rain or Shine, elastomeric paint din po to, no? May mga primer din to, no? May mga primer dito. Ito meron siyang primer. Ito meron din siyang primer. At yun nga, ay sistema din yan. No? May mga primer din yan. So ito po ay ginagamit mga pang bato or pang concrete. Okay, water-based din po yan. Alin pa dito yung mga So ito din, water-based. Ito din. Ito din, water-based na elastomeric na elastomeric paint din yan. So yan. Okay. And ano pa yung mga elastomeric? Wala na, no? Maraming brand pa yan sa market. Just see lang po, maraming yan. Ang daming paint manufacturer sa Pilipinas na tingnan nyo na lang kung anong maganda para sa inyo. Or itanong nyo sa... Kasi para sa akin, hindi ko masabi na ito yung best, patas po tayo sa mga brand. No? Hindi ko masasabi sa inyo alin yung maganda, alin yung you can PM me siguro kung ano yung mga nakasanayan ko. No, but then hindi po tayo wala pong sponsor dito sa mga na to. Ang goal po natin is just to help you na maging familiar pagdating po sa pintura. Okay? So yun. Okay, so elastomeric yan. Ito is elastomeric paint din yan. Yun nga. And yan. Tapos ito naman ay flat latex din to, flat latex din to, ano din po ito, no? Kapamilya po sila ng mga nito. Ito, mga flat latex po yan, mga pang primer, no? Yan. Marami din pong brand sa market yan. Meron kayong makikitang Hudson, meron makikita kayo Olympic, makikita kayo ni Davies, meron din yan, no? And tulad nito, ito gloss na latex na po ito ni Davies, katulad kanina din. So ito mga pang second coating nila. So ito yun, mga So yan, tingnan nyo na lang yung mga brand. So basta kapag naghanap kayo ng primer, nag-ano kayo ng semento at gusto ko mag-primer, so yan, flat latex po ang titingnan po natin dyan. So ito pong lahat ng ito ay mga water-based po yan, no? May mga tanong sa akin gaano ba karaming tubig ang kailangan mo para panghalo dito, no? I suggest po, ang lagi kong sinasabi sa mga siniseminar ko, sa mga kausap ko, mga nagpapaturo, no? Ito po ay pag binuksan mo po ito alin man dyan, no? Pag binuksan mo, merong awang po yan na konti. So yun, pwede po yung punuin nyo ng tubig, no? Yan. So 10% or titingnan nyo po yung viscosity. Depende kasi sa ginagamit nyo, no? At saka sa substrate or yung pipinturahan nyo, kapag masyadong malalalim, yung grains niya, malaki yung grains, so nangangailangan ka ng malapot, so hindi mo kailangan dagdagan ng maraming tubig. But then, kapag makinis na at kailangan mong mapantay o dumapa ng tama yung pintura, so kailangan mo siya medyo dagdagan ng tubig para pumapantay siya. Magli-level po yung ating pintura. Okay, so doon po siya nagbabase, no? Ang suggestion po bawat is hanggang 10%. But then, siyempre, eventually nag-evaporate po yan, dagdag ka ng dagdag ng tubig. So ganun lang po ang paraan dyan sa pag-dilute or pagkuha ng tamang thick or yung reduction ng pintura. Okay, so yun po, ito po yung makikita nyo. Ito is Spartan, Boysen. So yan, Davies,
Okay? So, ito po ay sa mga conventional. Kanina pinag-uusapan natin is elastomeric. Okay, ito ay conventional paint din to. Ito yung mga original paint na nasa market kasabayan nung Boysen. So, latex din to, pang concrete din siya. Okay? So, water base. Okay? So, yan. Makikita nyo yan sa mga tindahan. And, ito pa, so ito is, ano naman to, masonry putty. No? Ito ay pang masilya. Bawa, mauka-uka yung yung dingding o yung wall na lalagyan mo po. So, you need po na maglagay nitong masonry putty, no? Pinapalita po yan. Ganito po ang ginagamit yan. Okay? So, yan. Or yung mas malaki. Depende po. May mga magagaling na pintor, mga malalaki na talaga yung ginagamit nila to save ng time, no? Pero kung nag-aaral ka pa lang, I suggest na itong maliit para handy para sa'yo, no? Pagka magaling na din, saka ka magkuha ng mas malaki. So, masonry putty po. So, water-based din po ito, no? Kaya sumama po siya dito, no? At meron pa yan, patching compound, yan. Kasi makikita nyo rin to sa tindahan kapag nandyan din yan sa wall ng mga water-based. Okay? So, yan. In terms naman po sa pagkukulay ng pintura, meron po tayo ng basic mixing. You can see the video para din po na makita nyo kung paano yung pagtitint. Halimbawa, gusto ko lang naman ng light green, kaya ko bang kulayan yon, okay? Pero kapag kayong mga gagaya ka na ng kulay, it's different story na po. And dito naman po ay water-based din siya, no? Nakikita din to sa mga water-based na shelves. Ito ay pambubong, no? Water-based po ito. Kung kanina ang nakalagay is elastomeric siya, with elastomeric property. Ito naman po ay may anti-corrosion property, no? So itong mga to para sa mga bubong, para hindi siya kalawangin at mapoprotektahan po yung ating bubong. Ito naman yung isa niya, counterpart niya. Ito rope guard, ito rope shield. So mga water-based din po yan. At meron pa ibang ibang brand sa market. Si Olympic meron siya, si Rope Shade naman, si Hudson. Marami pong mga brand po, no? Tingnan nyo na lang yung quality, no? Titingnan nyo na lang yung lapot, no? Kapag tumingin po tayo sa pintura, bibili tayo ng pintura, I suggest po, mas maganda kung alamin natin, no, yung advantage or yung pakinabang sa pintura than the price. Kasi minsan mababa nga yung price pero yung pagpahid mo, bawa nag-brush ka, imbis na isang bisis ka lang magbabrush, magiging 2 bisis. So sayang ka nakatipid ka nga sa pintura pero di ka naman makakatipid sa oras. Yun yung mga tinitingnan dyan. Tinitingnan namin dyan yung kapal ng mano. Okay? So yan po. Okay, yun. Yun po sa mga water base, no? Ito makikita niyo yan, ibalik ko ulit, no? Makikita niyo po yan sa inyong mga shelves, sa mga tindahan, yan po, ganyan po karami. Hindi, pasensya na kayo kasi sulo ako na nagbibideo at saka yung production ko po na pag gumawa ko video is 1-man team lang din talaga, and hindi po ako na yung nagpi-prepare ng mahabang panahon kasi ito po ay simple mga video lang po na matututo kayo ng mga practical DIY. Okay? So, wala po tayong masyadong time para super pagandahin yung production, yung but then, and yun ang goal natin is to help you, no, na magiging oriented pagdating po sa usaping pintura, usaping kulay, no? Usaping kung ano mang usapin na meron sa akin na skill ko, no? Kaya mapapansin nyo pag tumingin kayo ng video ko, may mga playlist po yan. May playlist ng martial arts, may playlist po yan ng broadcasting, so motivation, no, public speaking, meron po yung mga yan. So yun, kung ano yung knowledge ko, yun po yung sinishare ko na
in the way na makakapag-share po ako. Okay? So, yun. And, katulad na ito, hanggang matakpan na yung face ko. Okay, so, yan. Yan po yung mga pintura and, yun po. Abangan nyo po yung susunod na video natin about naman sa mga solvent base na makikita nyo naman sa mga tindahan. Okay? So, once again, ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rica Marquez, and good day everyone. Maraming salamat po. And kung bago po kayo sa aking channel, may I ask a favor po na to click, share, and subscribe po na ating mga video para marami po tayong matulungan na matuto sa pagpipinta. Now, ang goal po natin dito is, di ba, magiging hanap buhay nyo kahit pag DIY and eventually magiging hanap buhay po yung pintura, pagpipintura. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rica Marquez. Good day po everyone.